Ngunit, nang mapansin niya nang malakas ang hangin, siya ay natakot at nagsimulang lumubog. Ang sabi niya, Panginoon, sagapin niyo ako, sigaw niya. Kaya sa buhay natin, no, magtiwala lamang tayo sa Kanya. Dahil kung sarili natin, wala tayong magagawa. Blanco tayo. Kailangan talaga ay maging secured tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Dahil siya lamang ang tanging pag-asa natin. Gaya ni Pedro, na siya ay lumakad sa ibabaw ng tubig, na dati ang focus niya, ang tingin niya, ay nagtiwala siya sa Panginoon. Pero nung napansin niya yung malakas ng hangin, ay yung paningin niya doon na sa iba. Oo, doon na sa iba ang paningin ni Pedro. Kaya naranasan niya yung na siya ay nakaranas ng takot at siya ay Lumubog. nakaranas siya ng takot at siya ay Lumubog. no? Ngunit nga sabi nga, napansin niya na malakas ang hangin, siya ay natakot at nagsimulang lumubog. Kaya dahil yung paningin niya ay wala na sa Panginoon. Kaya sa buhay natin, lahat ng hakbang natin, kilos natin, ay magtiwala tayo sa Kanya. Magtiwala tayo sa Kanya. Dahil siya lamang tanging pag-asa natin, no? Wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Kanya. Tama. No? Kaya kailangan natin talaga yung ating pagtitiwala natin sa Kanya ay pagtiwala natin sa Kanya ay buong puso. Hindi pwede yung kalahati lang, no? Ibigay natin sa Kanya yung pagtitiwala natin sa Kanya. Gaya kay David, no? Bakit nagtagumpay si David laban kay Goliath? Dahil sa kanyang pananalig. Buong puso yung pananalig niya ng ating Panginoong Hesus. Hindi yung nag-alinlangan siya. Gaya ni Pedro, dati siya nakalakad sa ibabaw ng tubig, papunta kay Jesus. Nung napansin niya yung lakas ng hangin, no, naranasan niya yung takot at siya ay lumubog na. Kaya sa buhay po natin, huwag nating tularan si Pedro. Huwag nating tularan si Pedro na pabago-bagong isip. Dati naman si Pedro talaga ay nakasama na ni Jesus bilang mangingisda. 'Di ba? Nung si Pedro na hindi pa nakasama niya si Jesus, walang huling isda. Pero nung nakasama niya na si Jesus, ay nagkaroon siya ng ibig sabihin blessing. May blessing na dahil nakasama niya si Jesus. Ito ring pagkakataon na ito na si Jesus kasama niya, na siya nakalakad na mula sa bangka, nakalakad na siya sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Napansin niya ang lakas ng hangin, nabago ang kanyang paningin. Kaya sa buhay natin, bilang mananampalataya, na tayo ay nagtitiwala na sa Kanya, dapat tayo ay hindi na magbagong isip natin. Marami kasi mga tao na nagtiwala sa Diyos, pinagpala, nandoon yung financial, physical, spiritual, lahat-lahat na binibigay na ng ating Panginoon. Kaya pagdating ng panahon, na bago ang isip nila. Kaya huwag nating tularan na ganung style ni Pedro. Na siya ay nakalakad na sa ibabaw ng tubig, napansin niya yung lakas ng hangin, na bago na rin ang isip niya. Doon na siya nakatingin sa paligid. Kaya hindi dapat tayo ganon. Kaya dapat tayo, look unto Jesus. Tayo lagi. Para tayo ay ibig sabihin nandiyan yung pag-abay, pag-iingat, pagpapala ang maranasan natin. Hindi niya tayo pababayaan. Ang nangyari ito si Pedro medyo may pasaway ito. Dahil dati nga kasama na niya si Jesus noong mangingisda, marami siyang huli. No? Noong pangalawa na ito namang kasama niya si Jesus itong paglakad niya sa ibabaw ng tubig,
na nabago rin ang isip niya. Kaya nandoon yung kapahamakan naranasan ni Pedro. Napapahamak siya, 'di ba? Oo, kasi yung unang paningin niya doon kay Jesus. Napansin niya yung hangin, nagbago-bago. Kaya huwag tayong dapat ganon. Bilang mananampalataya, kahit ano man ang mangyari sa atin, ay dapat tayo ay laging magtiwala sa Panginoon. Mm-hmm. Sa Diyos tayo magtiwala. Wala tayong kakayahan kung sarili lang natin. Amen. No? Wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Kanya. No, sino pang ating lalapitan? Ang Panginoong Hesus lamang na siya ang mag-iingat sa atin. Ang sabi nga dito sa awit 118 verse 8, higit na mabuti na doon kay Yahweh magtiwala ako kaysa panaligan yung mga tao. Kaya sa buhay natin, no, ay magtiwala tayo sa Panginoon. How to walk by faith? Always trust in God. Pangalawa, how to walk by faith? Always focus in God. Ito ay matagpuan natin sa verse 31. Na ang sabi dito, sa verse 31, agad siyang hinawakan ni Jesus. Bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya, sabi niya kay Jesus. Oh. Dahil itong si Pedro kasi, nakasama na niya doon sa ibabaw ng tubig. Kasama niya doon. Kung bakit pa siya nag-alinlangan, no? Napakaliit, sabi niya, napakaliit ang iyong pananampalataya. Sabi niya kay Jesus, hindi siya nagtiwala na samantalang si Jesus ay kasama na niya. Naranasan na ni Pedro na nakasama niya si Jesus sa pangingisda, marami siyang huli. Ngayon naman, na nandoon siya lumakad sa ibabaw ng tubig, nakasama niya si Jesus, nandoon pa rin yung pag-alinlangan niya. Kaya sa buhay natin, dapat alisin natin itong pag-alinlangan. Kapag tayo ay nagtiwala sa Panginoon, no, mag-focus tayo sa Kanya. Oo. Kasi sabi nga, focus on God, the source of peace. Oo. Kaya sa buhay natin, laging ituon natin ang ating puso, isip sa Panginoon lamang, Jesus. No? Na siya lamang ang tanging pag-asa natin. Wala tayong kakayahan kung sarili lang natin. Bilang mananampalataya, ay dapat tayo ay nakapokus sa Panginoon. No? Na hindi man tayo nakasama, nasa malayo tayong lugar, pero ibig sabihin yung pagtingin natin sa Panginoon ay nakapokus tayo sa Kanya. Para maiwasan natin yung kapahamakan, maiwasan natin yung kapigatian, kabalisaan, yung mga homesick na yan, ay mawala yan sa buhay natin. Dahil tayo ay nakapokus sa Kanya. Sa Diyos lamang tayo na nakapokus. Kaya sa buhay sa nakatingin nga, sabi nga sa tingnan mo si Moises at saka si Aaron, no? Nakaranas sila ng discourage, na-distract sila o hindi sila na-distract, hindi sila na-discourage sa mga sa Israelita. No, ano nangyari sa kanilang dalawa? Ay nagtagumpay sila, natugunan yung pangailangan ng mga Israelita na yon sa ilang ng sin. Hindi sila nagpadala doon sa mga sabi-sabi ng mga Israelita doon sa ilang ng sin. Sila, ang ginawa nila ay naglakas loob sila na lumapit sa Panginoon, humingi sila ng tulong doon, natugunan yung pangailangan nila. Yung si Moises at si Aaron. Pero yung mga Israelita doon, nagwawala na, nagre-react, na mabuti pa daw, mamatay na sila sa harapan ng tipan, no? Kasama ng kanilang mga kapatid, pero hindi sila nagpadala doon sa mga sabi-sabi ng mga Israelita na yon. Ang ginawa ng dalawa ay lumapit sila sa Diyos. Humingi sila ng tulong. Nagtagumpay sila. Kaya ang sabi nga sa Hebrew 12 verse 2, itugon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghintay sa Kanya,
hindi niya inalintana ang kahiyaan ng pagkamatay sa krus at siya ay nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Purihin ang Panginoon sa kanyang salita na dapat tayo ay nakatuon tayo yung ating paningin kay Jesus. Na dapat hindi magbago ang ating paningin na gaya ni Pedro na siya nakalakad na sa ibabaw ng tubig papunta doon kay Jesus, no? Nakita lang niya yung malakas na hangin, napansin niya na siya ay natakot na. Dapat hindi ganoon ang tao, no? Huwag natin tularan natin si Pedro na pabago-bago ang isip niya. Dapat bilang mananampalataya, look unto Jesus lagi. Focus on God, no? Huwag ka nang magdalawang isip pa. Dahil wala naman tayong ibang masahan kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Kahit anong galing ng tao, pero may pagkukulang pa rin. Kasi sabi nga, ang tao hindi perpekto. May pagkukulang pa rin. Kaya sa buhay natin, para madagdagan yung ating kaalaman, karunungan, yung kaligtasan sa ating buhay, ay dapat tayo ay nakapokus sa ating Panginoon. Na siya lamang ang tanging pag-asa natin. Wala tayong kakayahan, karunungan, kaunawaan, pagpapala, kaligtasan, sa Kanya galing yan. Kaya sa buhay natin, focus on God tayo. Ang sabi nga sa awit 60, verse 12, with God, we will gain victory. Kaya sa buhay natin, no? Focus lang tayo sa Panginoon. Pangatlo, how to walk by faith, always worship God. Nanalangin, sambahin natin sa espiritu at katotohanan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus lamang, no? Makaranas man tayo ng kahirapan, kapighatian, no? Problema. Sa Diyos pa rin tayo lumapit. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Nag-isang Diyos na buhay na sinasamba natin sa espiritu at katotohanan. Sabi dito, sa verse 32, sabi niya dito, pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. Sabi 33, at sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos. Kaya nagulat ang mga tao, yung mga nasa bangka, na pagkasakay nila noong tinulungan ni Jesus si Pedro at sinakay niya sa bangka, pagkasakay nila sa bangka ay tumigil ang hangin, no? Biro mo yung ganon, no? Nakarana sila ng malakas na hangin, tapos noong sumakay na sila bangka, nawala ang hangin, humina, naglaylo ang hangin, no? Nakikita nila na si Jesus Christ ay makapangyarihan sa lahat, no? Nababago ang lahat. Kaya sa buhay natin, na dapat din tayo ay sambahin natin ang ating Panginoon. No? Magtiwala tayo sa Kanya. Manalangin tayo. Kasi nakikita dito, pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. No? Samantalang sila ay nakaranas ng malakas na hangin. Kaya si Pedro nga, natakot. Natakot si Pedro dahil nakaranas ng malakas na hangin. Nung pagkasakay nila sa bangka naman, nung nahagip na niya si Pedro, sinakluluhan niya, sinakay sa bangka, nawala yung hangin. Humina. Kaya yung mga tao doon sa bangka ay nagulat sila, nagtaka sila. Kaya sinamba siya sa mga nasa bangka. Tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos. Kaya si Daniel, tingnan mo si Daniel, lumuhod, nanalangin, kahit binawalan siya ng hari. Hindi pa rin nagbabago ang isip niya, si Daniel. Kaya naranasan ni Daniel yung kaligtasan sa kanyang buhay. Si Shadrach, Meshach, Abednego,
Ang sabi na ng tatlong ito, doon sa hari, ang Diyos na pinaglingkuran nila ang siyang magligtas sa kanila. No? Kahit daw sila ihulog doon sa pugon, no? Na may apoy, pero hindi pa rin sila natatakot. Dahil ang sabi ng tatlong ito, ang Diyos na pinaglingkuran nila ang siyang magligtas sa kanila. No, biro mo yung ganun. No, ganun din si Daniel. No, na kahit siya ay may patakaran ng hari na pag sino mang lumabag sa kanyang utos ay ihulog doon sa kulungan ng leon. Pero si Daniel pa rin ay nagpatuloy pa rin siya. Lumuluhod na nalangin. No? Kahit siya binawalan, siya ng hari. Kaya ganoon din sa buhay natin. Kahit ano man ang mangyari sa atin, dapat sambahin natin sa espiritu at katotohanan ang ating Panginoong Hesus. Na dapat hindi na tayo magbago. Siya lamang ang tanging pag-asa natin. No? Wala nang iba. No? Kaya sa buhay natin, patuloy lamang tayo na magtiwala sa ating Amen. Panginoong Hesus. No, magtiwala tayo. Lakasan natin ang ating loob. Dahil siya lamang ang tanging pag-asa natin sa buhay. Lahat ay nagagawa niya. Kung ano man ang mga plano natin, mga inisip natin, ang Diyos ang magpapaganap. Huwag lang tayo mawalaan ng pag-asa. Dahil ang sabi nga, doon sa Joshua, alalahanin mo itong tagabilin, magpagkatag ka, tibayin mo ang iloob. Huwag kang matakot o mawala ng pag-asa. Ako'y sa iyo, saan ka man pupunta. Kaya sa buhay natin, sambahin natin ang ating Panginoon. Na kahit man tayo ay malayo, nagkanya-kanya, pero ang Diyos pa rin ang tinataas natin sa ating buhay. Walang Amen. iba kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Dahil ang sabi nga sa atin sa awit 29 verse 2, purihin ang kanyang maluwalhating pangalan, sambahin si Yahweh sa manal na kaayusan. Kaya sa buhay natin, patuloy lamang tayo sa harapan ng ating Panginoon. Na kahit tayo ay nagkanya-kanya, nasa malayong lugar, hindi tayo ibig sabihin malapit tayo, pero ang Panginoong Diyos lamang at tinataas natin sa ating buhay. Amen. Huwag natin siyang kalimutan. Sabi nga sa awit 25 verse 6, tayo na lumapit sa kanyang sumamba at magbigay galang, lumuhod sa Diyos ni Yahweh na siya sa ating may lalang. Kaya huwag natin kalimutan ng ating Panginoon. Lagi natin siyang papurihan, igalang natin, no? Sambahin natin siya, no? Dahil siya ang may likha sa ating buhay, siya ang nagbigay sa atin ng buhay, no? Ang bawat panalangin ay nagdudulot ng pag-asa, ang bawat panalangin ay nagdudulot ng lakas, ang bawat panalangin ay nagdudulot ng kaligtasan, pagpapala. Kaya sa buhay natin ay lagi natin parangalan ang ating Panginoong Hesus. No, lagi natin siyang sambahin, lagi siyang kausapin para yung komunikasyon natin ay maging matatag tayo. Malakas ang ating yung ating ibig sabihin yung ating komunikasyon natin ng ating Panginoon. Na hindi niya tayo pabayaan. At tayo po ay manalangin. Aming Ama na sa langit, Panginoong Hesus na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat Lord sa mga salita mo na aming pong napag-aralan sa hapong ito. Naway ang lahat ay manatiling sumunod at magtiwala sa iyong kakayahan sa pangalan ni Hesus.
Ikaw nawa magsilbing ilaw at gabay sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Naway ang lahat ay manatiling magtiwala, Lord, sa iyong harapan po, Panginoon, sumunod sa iyong kalooban, na kami ay makalakad na may pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Lord, maraming pong salamat. Pagpalain niyo po, Lord, ang bawat isa sa lahat ng aming mga trabaho sa pangalan ni Jesus. Paranas niyo po sa amin, Lord, ang kalakasan sa aming buhay sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat, Lord, sa Diyos ang papuri, pagdakila, pagsamba at pasalamat sa pangalan ni Jesus ng aming Panginoon tagapagligtas. Amen. 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 Praise God. Palapakan natin ang Diyos sa buhay ni Reverend Gianni Morales from Canada. Nasa Canada po siya ngayon. Amen. Salamat talaga. Napaka-inam nitong ginagawa natin. Na para pakiramdam lang natin, nasa San Isidro lang siya, no? Amen. Pero nasa Canada siya ngayon. Salamat sa kapahayagan ng salita ng Diyos, mga kapatid ko sa Panginoon, dahil bilang mga mananampalataya, talagang buhay natin yan. Yung ating paglakad sa pananampalataya, walk of faith. Isang walk of faith ang kailangan natin. Hindi ito paglakad ayon lang sa ating nakikita o nararamdaman o sitwasyon, kundi ayon sa ating paniniwala ito sa Diyos. Araw-araw na may mga hindi magagandang nangyayari sa buhay natin, may mga bagyo tayong kinakaharap, mga problema sa pamilya, kalusugan, trabaho, pananalapi, maging sa ating ministry, no? Pero sa gitna ng mga ito, tandaan natin, madali tayong natatangay ng kaaway. Nagkakaroon tayo ng takot, minsan nawawalan na tayo ng pag-asa. Kaya salamat sa buhay ng ating tigapagayag ng salita ng Diyos muli ay pinaalala sa atin ang naging karanasan ni Apostol Pedro nang siya ay lumakad sa ibabaw ng tubig. Okay? Dahil kala nila, pagkamali lang multo sa ang ating Panginoong Jesus multo. Sabi ng ating Panginoon, hindi ako multo. Sa Jesus ito. Amen? At sabi ni Pedro, kung talagang ikaw yan, papuntahin mo ko yan. Siya tinawag. Actually, nakaranas na nga, lumalakad na nga siya sa himala ng Diyos. Tama po ba? Dahil nakatingin siya sa ating Panginoon, sabi ng preacher natin. No? Pero, nung nawaglit ang kanyang paningin, nailihis, ano nangyari? Siya ay unti-unting lumulubog. Amen? Doon na siya nagsimulang lumubog. Kaya tandaan natin, huwag natin kakalimutan yung bagay na ibinahagi sa atin ng ating preacher na nagtuturo sa atin na manampalataya hindi lamang sa isang paniniwala, kundi isang pamumuhay. Amen? Upang makalakad tayo sa ating faith, kailangan natin matutunan yung ilang prinsipyo na naituro sa atin. Mahalagang prinsipyo. Una na dyan yung laging magtiwala sa Diyos. Always trust in God. Napakahalaga yan sa ating pananampalataya. Mahirap natin pagtiwalaan ng Diyos kung hindi natin alam ang kanyang salita. Alam naman natin kung saan nagmumula ang ating faith sa pamamagitan lamang ng pakikinig at pakikinig ng katulad ng ginagawa natin ngayon, pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi makakalakad si Pedro sa tubig, kundi muna siya nagtiwala sa sinabi ng ating Panginoong Hesus. Na sinabi, come. Tama po ba? Ganun din tayo mga kapatid ko sa Panginoon. Kapag tayo pinapalapit, takbangan natin yung faith natin. At mararanasan natin yung imposible na katulad ng naranasan ni Apostol Pedro. Ang pananampalataya, mga kapatid ko sa Panginoon, ay lagi yan nagsisimula sa pagtitiwala natin saan? Sa salita ng Diyos. Kaya napakalaga ng salita ng Diyos. Kahit hindi pa natin nakikita ang magiging bunga nito at magiging resulta ito, ginagawa natin pananalangin. Huwag kang mag-alala, tiyak ako. Hindi tayo mapapahamak. Okay? Dahil ang ginagawa natin ngayon ay kalooban ng Diyos. Maraming beses na hindi natin naunawaan ang plano ng Diyos. Tama po ba? Ngunit maaari tayong magtiwala dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Unahin mo siya
at ang lahat idadagdag niya sa iyo. Tama po ba? Kung matuto tayo magtiwala, ang requirement sa atin, madalas natin narinig, madalas sa aklat ng Kawikaan, chapter 3, verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart. Ayaw niya lang half-hearted. Gusto niya with all your heart and lean not on your own understanding. Okay. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, panghawakan natin ang salita ng Diyos. May mga pagkakataong minsan talagang tatawagin tayo ng Diyos na gumawa ng isang hakbang ng ating pananampalataya. Okay? Pero salamat, naturuan tayo. Huwag tayong papipigil sa salita ng takot. Bakit? Kasi magtitiwala tayo sa Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Kaya sa oras na to, may mga bahagi ba sa buhay natin na nahirapan pa rin natin ipagkatiwala sa Diyos? Surrender everything to Him. Wala tayong control. Hindi natin alam kung saan lilindol, hindi natin alam kung ano mangyayari pa, pero magtiwala tayo sa may control ng lahat. Okay? Yan ay ang ating Diyos. Pangalawang tinuturo sa atin, always focus on God. Okay? Yun ang gusto ni Lord sa atin. Okay? Paano tayo makakalakad sa pananampalataya? How can we walk in faith? Maliwanag ang sinagot sa atin ng ating preacher. Sabi niya, focus. Kasi pag nawala yung focus nga natin, nangyari na eh. Kaya nga siya nalubog dahil napatingin siya sa malaking alon eh. Kapag tayo napapatingin sa problema natin, parang minsan wala talaga tayo magawa. Kaya balik natin paningin natin sa ating Panginoong Hesus. Okay, pwede po ba yun? Okay. At kapag tayo nakatuon ang buhay natin kay Kristo, lalakad tayo sa himala. Gusto mo ba lakaran ng himala ng Diyos? Focus, sabi ng preacher natin. Ituon natin ang ating pansin kay God. Huwag sa mga problema. Huwag sa mga magpapahina ng pananampalataya natin. Amen. Maraming mananampalataya, maraming mga Kristiyano na nagsisimulang lumakas ang kanilang faith kapag dumarating ang mga bagyo na yan. Dahil doon natin mapapatunayan, buhay ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Kung kailan ka mahina, doon ka malakas. Amen? Hallelujah. Palapakan natin ang Diyos. Kaya ang pananampalataya ay lumalago kapag ang ating focus ay kay Kristo. Tandaan po natin yan. At hindi sa mga problema dumarating. Kaya sabi ko nga yung problema, tignan mo yan ng malayo. Para makita mo ang problema ay masyado mo idinidikit sa mukha mo. Kaya ang lagi mo nakikitang malaki ay problema. Hindi mo makita si Lord. Kaya ilayo mo yan. Tama sinabi sa atin sa aklat ng Hebreo chapter 12 verse 2. Okay. Fixing our eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. Amen? Kaya natin totoo ng ating paningin kay Jesus. He is the author and finisher of our faith. Okay. Kaya kapag naiba na focus mo, delikado. Magdududa ka na, lulubog ka na. Kapag may pagsubok, huwag natin hayaan na mangibabaw ang takot sa puso natin. Ito natin lagi ang ating isip. Kanino? Kay Jesus. Kaya napakalaga itong ginagawa natin pananalangin eh. Why? Gaya ng sinabi ko kanina, dahil nag-preach Pastor J kanina sa sentro, maliwanag ang salita ng Diyos. Kapag tayo nananalangin, naunawaan natin yung karunungan, kaalaman mula sa Diyos. Amen. Yung wisdom. Kapag di na tayo mananalangin, hindi na natin malalaman o ano ang gusto niya sa buhay natin. Kaya we need to pray. Hindi tayo nananalangin sa basa ng prayer faith church para pilipitin ang Diyos sa gusto natin. Tandaan niyo po yan. Prayer of faith, nananalangin tayo dahil ganun natin kakilala ang Diyos. Ang gusto natin, maganap natin, mangyari sa atin, ang kanyang kalooban, hindi yung gusto natin. Minsan, baka hingi ka lang hingi. Eh, hinihingi mo, hindi na pala kalooban ni God sa'yo. May mas maganda siyang ipagaganap sa'yo. Yun ang dahilan ng ating pananalangin. Hindi natin siya pinipilipit para, Lord, ito mo to, kung di mo gagawin to, di ako maglilingkod sa'yo.
mali. Amen. Okay? Tandaan niyo po yan. Ang pananalangin ay tanda ng ating pagsamo, paghingi, okay, pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Hindi ikaw yung parang mas matapang pa eh. Pag hindi binigay sa'yo, hindi ka maglilingkod. Hindi mo ka maglingkod, sabihin sa'yo, hindi ka. Okay? Hindi naman. Okay? Ang Diyos pa rin kahit wala ka eh. Tama po ba? Ikaw, pag wala na ang Diyos, sino ka? Okay? Kaya, tandaan natin yan. At ang panghuli na sinabi sa atin ng ating tigapagayag ng salita ng Diyos ngayon, always worship God. Napakalaga po niyan. Okay? Nung yun nangyari sa bangka eh. Okay? Nung nakita nila, kailangan pa ba makakita tayo ng himala bago tayo sumamba sa Kanya? Bago ka mag-dawnwash, kailangan mo na makakita ng himala. Bago ka mag-sunset prayer, kailangan makakita ka ng himala. Hindi pa ba himala, humihinga ka hanggang ngayon? Hindi pa ba sapat yan na yan ay grace ni God sa buhay mo? Ano pang gusto mong himala? Ang gusto mo pong makita? The mere fact na tumitibok pa puso mo, sanang himala yan. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan natin to. Kapag tayo ay patuloy na nakakaranas na nakakita ng himala, anong gagawin natin? Anong tugon natin? Nakita natin, binigyan tayo ng halimbawa ng mga alagad. Sila ay sumamba. Nag-worship sila. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, ang tunay na pananampalataya ay laging humahantong yan sa pag-worship. Hindi mo masasabing you have faith in God and yet hindi ka marunong sumamba. Okay? Kapag nakita natin ang katapatan at ang kapangyarihan ng Diyos, tiyak ako, ang susunod na gagawin mo, sasamba't magpupuri ka sa Kanya. Amen? Kaya pagsamba natin ay hindi lang ito ginagawa kapag maganda ang kalagayan mo. Okay? Kapag meron ka ng lahat. Okay? Mas masarap sumamba sa panahon na talaga totally nagtitiwala ka sa Kanya. Sa gitna man ng tagumpay man yan o sa gitna man yan ng pagsubok. Amen? Kaya masasabi ba natin sinabi ng psalmist? Anong sabi niya? Sa Psalms chapter 95 verse 6. Oh come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. Kaya yung pananalangin na ginagawa natin sa basa ng Diyos, nakaluhod. Okay? Yun yung lagi natin, yun tanda ng ating pagsamba sa harapan ng Diyos. Kneeling down. Okay? Bowing down. Amen. Kaya tandaan natin mga kapatid ko sa Panginoon, kahit na Silas at si Pablo, madalas yung narinig na binibigay kong halimbawa. Di ba? Bagamat sila nasa kulungan. Nakaranas sila ng himala. Tama po ba? Nagbukasan ng lahat ng pintuan. Nagkalasa ng kanilang mga tanikala sa kanilang paa at sa kanilang kamay. Na ginawa nila, sila'y sumamba sa Diyos kahit sila ay nasa bilangguan. Amen? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, hindi tayo sasamba ng dahil lang maganda ang kalagayan natin. Kaya gawin natin ugali ang pagsamba sa Diyos, dapat hindi tuwing linggo lang. Okay? Dapat araw-araw. Kaya malaking pribileyo sa ubasa ng Prayer of Faith Church, Worldwide Ministries Incorporated. Bakit? Ang panambahan natin hindi lang araw ng linggo. Hindi tayo nagsimula lang ng alas 7 at natapos ng alas 6 ng gabi. Alas 7 hanggang alas 10, saan tayo? Sa POF Libas. Alas 10 hanggang alas 12, POF Prayer Mountain. 1:30 hanggang alas 3, saan tayo? POF Mactan. Alas 4 hanggang alas 6 ay POF Sibol. See? At pag nagtayo na ng simbahan si Pastora Jenny alas 6 hanggang alas 8, may 6 to 8 na. Tama po ba? Eh mga kapatid ko sa Panginoon, dapat araw-araw ang pagsamba natin. Okay? At salamat sa ating mga tigapanguna dahil sa kanilang kapahintulutan na magkaroon tayo ng pananalangin, pagsamba sa madaling araw. Tinatawag natin Dawnwash Prayer, pagbabantay sa panalangin sa madaling araw. At pananalangin natin sa takip silim. Itong ginagawa natin ngayon, yung sunset prayer watch. Kaya masaya ba tayo na sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay meron tayong 2 preaching na narinig. Maliban lang pag Sunday.
O may 4 na preaching na tayo narinig sa church, face to face, at meron pa tayong narinig ngayon na 2. Uy, wow, dami. No? 6 na preaching ang marinig natin pag-araw na ng linggo. Pero araw-araw, normal sa atin, 2. Kung makadadalo tayo, pagsusumikapan natin, maka-attend sa Kung di man, mapapanood naman natin ito sa Facebook dahil naka-Facebook Live na tayo ngayon. Kaya tandaan natin, ang ating pagsamba ay hindi ito nakabatay doon sa kalagayan natin sa buhay. Hindi ito ay nakabatay sa katapatan ng Diyos sa buhay. Tapat ba ang Diyos sa buhay natin? Yes. Sinusustain niya tayo. Amen? Kaya ang paglakad natin sa pananampalataya ay hindi nangangahulugan na walang bagyo. Okay? Kailangan talaga natin lubos magtiwala sa Diyos kahit may bagyo. Naranasan yan ni Apostol Pedro. Natutunan natin na upang makalakad sa pananampalataya, kailangan magtiwala tayo sa salita at mga pangako ng ating Diyos. Ito natin ang ating paningin kay Jesus, hindi sa ating mga problema. At magbigay tayo ng papuri at pagsamba sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Muli, palapakan natin ang Diyos sa buhay ni Reverend Johnny Morales from Canada. Nasa Canada siya ngayon, amen? At ibinabalik ko na po sa ating MC ang gawain. Sino pang ating MC?